Sa akin, pag dumami, pag nag-snowball, dumami ng dumami ang sumasama, medyo nakakatakot yan. Si dating Presidente Duterte, tagapagsalita lamang. Pero ang mas nakakataas balahibo ay pag dumadami ang tao. Dapat yan, bantayan yan. Kasi kung hindi nila papansinin yan, lalaki at lalaki yan. Ngayon, kung aayos ng serbisyo, mas magiging mapagkumbaba kisa sa elitist behavior. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Itong si dating Presidente Duterte, tagapagsalita lamang. Pero ang mas nakakataas balahibo ay pag dumadami ang tao. Dapat yan, bantayan nila, no? Dahil hindi yan, walang bigas na dinistribute, walang ayuda na dinistribute, organic. Sa akin, pag dumami, pag nag-snowball, dumami ng dumami ang sumasama, medyo nakakatakot yan. Nung hindi pa presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang kaso. Biglang nagkakaso ng after na. At ngayon, sa recent na pagdinig sa Senado, nadadrag ang pangalan ng mag-amang Duterte na kesyo, may gun store daw doon sa Glory Mountain na sinasabi. So, nakita po ba ninyo na itong lahat ay may kaugnayan? Oo naman, Admar Clarado. Alam mo yung sa FBI sa US, kung nasa wanted list ka, napakadaling i-extradite eh. 11 years? Seriously, 11 years na pala si Pastor Kibuloy may ganon mga issues? Ba hindi nyo dinakip? Ba't hindi nyo in-extradite? Diba? So, talagang itong operasyon na ito, let's call it as such. It's an operation of those powers that do not like a Duterte come 2028. And they have learned a lot from what they did to then Vice President Jojo Binay. They used the Senate. Why? Again, the Senate is national. National in scope. So, kung mayroon ka diyang hearing at lahat ng, all the senators are small republics. So, pag ginawa mo yung hearing na yan, you get the whole nation up and listening. And the more gory the details are, the better for the optics in terms of putting somebody down. Ang problema, sa simpleng sagot, parang simpleng sagot na tambalos-los, na natutumba yung kalaban. Ano yung simpleng sagot ni Vice President? Bakit? Ano ba yan dyan sa mountain? Tindahan ba ng mga baril yan? Diba? Very basic. So, yung Duterte brand, napaka-basic sumagot sa isang tapon sa kanila na politikal. Ako nga, ang sinasabi ko, para silang Teflon eh. Batuhin mo ng batuhin, lumalakas. Batuhin mo ng banuhin, lumalaki yung base. Again, bakit? Kailangang intindihin ng mga tao sa politika, they represent Juan de la Cruz, yung DE. Yun ang storya ng Rodrigo Duterte nung eleksyon. Out of nowhere, everyone was saying, no, he cannot pull it. But he was able to. Bakit? Authentic, organic, yung mga tao na nandyan sa, gilid-gilid na hindi naman importante sa mga politikong tradisyonal, sila yung nagdala. So, may pagtatampo ba? Hindi. Kasi yung first 100 days niya, except yung pagpunta at pagtirik ng flag sa kung saan man yung island dyan sa West Philippine Sea, ay natupad niya. Frontline, improve. Diba? May malasakit sa taong bayan. May kalinga. Yun lang naman eh. Napakadaling i-please ang botanteng Pilipino kasi personal eh. Ngayon, kung ikaw
Katulad nung iba na, alam mo, pera ng bayan, akala mo kung gumastos siya, di ba? Ang behavior niya, amo-amo, padre de pamilya, kailangan protektahan ng mga miyembro sa House of Representatives. Kitang-kita ng taong bayan, pag ganun dalawa, sinong pipiliin mo? So sa akin, gusto niyo maging Pangulo, meron ng proof of concept. Kaya ng isang Rodrigo Duterte coming from nowhere to win versus those who have been planning for it for several years at pagpasok nitong isang hindi mo alam kung sino ay nagkatumbahan. So, if you're looking for a playbook, parating sabi ni Presidente Duterte, wala yung playbook, wala akong playbook, I threw it out. There is no playbook. If the playbooks are defined by foreign consultants, this is what's happening. Sasabihin lang ng foreign consultant, o sige, gawin mo yan, bakbakan mo. O sino nag-erode ng trust? Tingnan natin sa numero. Kasi yung numero ng mga survey firms, hindi pareho ang numero, pero pareho ang trajectory. Anong ibig sabihin nun? Sino nawawalaan ng, ang tawag doon trust deficit? Sino? At alam natin, lalo na dun sa mga taong nasa kampanya, ang tiwala ay mahalaga. Ang tiwala, hindi mo kayang gawin overnight. Okay? Ang awareness, kaya mo yan. 90-day campaign period, maglagay ka ng maglagay ng ad. Katulad ng ginawa ng dating kandidatong Martin Romualdez. He spent 350 million pre-campaign. Tumaas ang awareness. Nanalo? Hindi, kasi tiwala. Ma'am Malu, ang pamagat o paksa noong candlelight prayer rally dyan sa Cebu City kagabi for transparency, accountability, peace and security. Ito ba ay meron ngayon sa Administrasyong Marcos? At kung ikukumpara mo yan doon naman sa nagdaang administrasyon, meron ho ba yan? Well, alam mo, yung mahirap i-compare doon sa nagdaan kasi 6 na taon yan. Ito, 2 taon pa lang. Pero makikita natin accountability, wala. Bakit? Sino ba ang nagsimula ng People's Initiative? At kanino galing ang pondo? Di ba nag-deny na sila? At iniwan na lang hanging dry si Mr. Oñate at saka yung grupo ng mga abogado. May transparency ba? Wala. Bakit? Liquidation by certification nga eh. May kinulungan ng mga host nyo, di ba? Dahil ayaw sabihin kung saan nanggaling yung impormasyon. At dahil doon, si SMNI ay binandera nila na ang daming illegalities sa kanilang franchise. Peace, kamamatay lang na 6 na sundalo sa Lanao del Norte, no? Marami pang peace and order situation na nangyayari dito sa atin. May pinasok na Taho restaurant malapit sa Ika at Xavier. Anong kinuha? Mga laptops at computers ng mga bata. May pinasok na isang alhasan sa Cotabato City. Anong ginawa? Wala. Para lang walang takot eh. So kung wala kang takot, ibig sabihin, palakasan tayo. Security, saan ka naman nakakita na nawala na ang base militar? Meron tayong ilang EDCA sites. At sinabi ni Pangulo dun sa huli nilang pagkikita ng ambassador ng Estados Unidos, you are welcome, you can use whatever. Ano na tayo, no? Are we a sovereign nation? Or are we here to fight the battles ng Estados Unidos? Hindi natin kalaban ang China. May pagkakaiba, may kailangang ayusin, pero certainly hindi para to draw the guns and fight each other. But pag pinapagtibay mo ang Batanes and asking Ibatans to be part of reservist of the nation, ano tayo? Makikipag-away tayo sa gera ng mga Amerikano dahil gusto nilang dalhin ang laban dito sa Asian continent.
parang dun sa lahat na tinanong mo, at sa 2 taon nitong administration na ito, gumuho lahat yung 4 na variables. Mamalu, huli na lang mula sa akin. Kapag itong prayer rally tuloy-tuloy ni dating Pangulong Duterte at mga Dutertes, mga personalidad, ito ho ba, ano bang magiging implikasyon? Mas lalo pang magpapahina sa administrasyong Marcos? Bagay, yung tiwala ng taong bayan, hihina na, mawawala na ng kumpiyansa, at yung Dutertes mas lalo pang lalakas. Ano bang nakikita po ninyo? Well, alam mo, wala ako kasing crystal ball na katulad na kay Harry, no? Ako lamang ang tinitingnan ko yung mga certain signs, no? Hihina ba ang administrasyon? Nasa sa kanila kung paano sila lalakas at hihina. Nasa sa kanila kung paano sila sasagot. Alam mo, itong si dating Presidente Duterte, tagapagsalita lamang. Pero ang mas nakakataas balahibo ay pag dumadami ang tao. Dapat yan, bantayan nila, no? Dahil hindi yan, walang bigas na dinistribute, walang ayuda na dinistribute, organic, katulad na nga sabi nyo. Nasa sa kanila yan. Kasi kung hindi nila papansinin yan, lalaki at lalaki yan. Ngayon, kung aayusin ang serbisyo, mas magiging mapagkumbaba kisa sa elitist behavior ng leadership natin. Sa tingin ko, medyo yung mga tao magsasabi, bigyan pa natin ng pagkakataon si Pangulong Marcos, no? Wala namang Pilipino ang gusto ay gulo. Tayo nga umabot ng ilang dekada under the father, si McCoy, no? Bago tayo nakita natin ang lakas ng loob na sabihin enough is enough. Pero ito, na yung total disregard sa taong bayan, medyo telling yan. So, sa akin, pag nag-snowball, dumami ang sumasama, medyo nakakatakot yan.